Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay para makabuo po agad kayo ng English sentences. Tapos, malaman nyo po ang tamang kombinasyon ng mga salita sa inyong gagawing English sentences. Na ito po ay magandang matutunan ng mga baguhan o gustong matuto po agad mag-English kasi napakadali lang po. Isang pattern lang at marami na po kayong may English. Okay? So, sana tapusin nyo. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kombinasyon po ng verb at preposition na marami pong nalilito dyan at talagang kailangan nyo pong ma-master para makasigurado po kayong tama yung English nyo at saka tama po yung ibinibigay nyong ideya sa inyong English sentence. Kaya napaka-importante po talaga. Sana tandaan nyo po lahat ng mga salitang nandito sa ating lesson para po makasigurado kayong tama yung pag-i-English nyo. Okay? So, yung gusto ko pong ituro sa inyo na sinasabi kong verb at preposition ay ito pong mga verbs na talk, complained, replied, responded, nodded, bowed, listened, apologized, wrote, clung, appealed, objected, soar. So, lahat pong yan ay kailangan nyo pong tandaan. Okay? Pagkatandaan nyo dyan, tandaan nyo rin po yung tamang kaparehang preposition po niyan. At ang tamang kaparehang preposition po niyan ay ang preposition to. Talk to, complain to, replied to, responded to, nodded to, bowed to, listened to, apologized to, wrote to, clung to, appealed to, objected to, soared to. Yan lang naman po para makasigurado kayong tama yung kombinasyon ng mga salita. So, bibigyan ko kayo ng tamang pattern para mai-English nyo po lahat ng ito. At ang pattern po natin ay itong nasa taas, tatlo lang. Itong nasa taas, subject, verb, preposition, at object pronoun. Okay? So, magbigay ako ng halimbawa. Nakipag-usap ako sa iyo. Nakipag-usap ako sa iyo. Kapag in English po yan, ang una nyo pong munang i-translate ay yung subject o pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan po natin dyan ay ako. Pag tinranslate yung ako ay, sumunod po ay ano ba ang ginawa kong aksyon? Verb. Yung verb. Nakipag-usap. Pag in English po yan, talk. Nakapast tense po tayo. Kasi ang ibig sabihin ng nakipag-usap, nagawa mo na yan, yung action na yan, sa nakaraan. So, past tense ang ibig sabihin yan. So, pag in English nyo po yung nakipag-usap, i-spelling nyo ng naka-past tense. At ang past tense ng talk, T-A-L-K, ay may ed na sa dulo. Talked. Okay? Sumunod ay yung preposition na tamang kapareha niya. At yun ay preposition to. Sa Tagalog ay sa. Tapos, yung object pronoun natin, ito yon yung iyo bilang you. Kung kanino ako nakipag-usap. Okay? I talk to you. I talk to you. Nakapag-English na po kayo ng tama. Isa pa pong halimbawa, nagreklamo ikaw sa kanila. Nagreklamo ikaw sa kanila. Kapag in English po natin yan, you complained to them. You complained to them. Okay? Sumunod, subukan po natin itong si Ken. Nangako si Ken kay Rayo. Nangako si Ken kay Rayo. Ken swore to Rayo. Ganun lang kadali. Nakapag-English na po kayo. Tama pa yung kombinasyon nyo ng verb at preposition. So sana may kitandaan po lahat ng mga verbs natin at yung preposition nila na isa lang naman, itong to. Okay, nasa Tagalog ay maaaring sa, kay, okay na. Yung kina po, kung dalawang pangalan na partikular ang ginamit nyo. Ganun po yun. Kunyari, sina Mario at Luigi. So, ang gagamitin nyo doon ay kina. Okay? So, sana makikishare naman po ito doon sa palagay nyo ay gustong matuto mag-English na mga baguhan pa lang
o napag-iwanan. Kasi malaking tulong po talaga ito kapag natutunan nila. Gagaling po talaga sila sa English. At saka sana panoorin nyo yung mga videos natin na naka-upload na. Kasi ganito rin po yung technique na ibinibigay ko doon sa mga lumang videos na makakapag-English na po kayo sa isang lesson pa lamang. So ito, isang technique pa lang to. Yung mga nakaraang videos, iba-iba rin po yun. Kaya kung matututunan nyo lahat yun, gagaling po talaga kayo o huhusay po agad kayo sa English. Kaya sana naman po, maikishare naman po para matuto rin sila and syempre matulungan nyo rin po naman ang ating page. Okay? Maraming salamat po.